Good morning! Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Isaiah chapter 8 verses 1 to 5. Sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh, kumuha ka ng isang malapad na tapyas ng bato at isulat mo sa malaking letra ang mga sumusunod. Kay Maher Salal Hasbaz, ikuha mo ako ng dalawang saksing mapagkatiwalaan, ang paring si Urias at si Zacarias na anak ni Jeberekias. Sinipingan ko ang aking asawa, siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At sinabi sa akin ni Yahweh, ang ipangalan mo sa kanya'y Mahar Salal Hasbaz, sapagkat bago pa siya matutong tumawag ng tatay o nanay, ang kayamanan ng Damasco at ang mga nasamsam ng Samaria ay dadalhin ng hari ng Assyria. Sinabi pa sa akin ni Yahweh. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So parang pinapakita yung mga propesiya ni Isaiah sa pamagitan ng anak niya na inilalarawan na darating yung coming na Messiah na si Jesus Christ. Actually, nabanggit yun sa chapter 7 nabanggit pa nga doon yung Emmanuel. Yun, isa siya sa nagpropesiya na darating ating Panginoong Jesus. Makikita natin sa vision ni Isaiah, kumbaga, ginamit yung anak as a descriptive sa coming Messiah. So, nandito na po yung foreshadowing kasi po ito, no? Isa siya sa nagpropesiya na darating yung tagapagligtas through the birth of the Virgin Mary. At nangyari ito 2,000 years ago. So, natamasa natin yung good news na yun na ibinalita sa atin. Yan lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ng bahagi ko po Isaiah chapter 8 verse 6 to 10. Sapagkat tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng silo na umaagos ng banayat at nangangatog sila sa harapan ni Rezin at ang anak ni Remarias. Ipapadala sa kanila ng Panginoon ng hari ng Assyria at ang kanyang mga hukbo na lulusob tulad ng malakas na agos ng ilog Euphrates. Parang baha ito na aagos sa Juda. Tataas ang tubig ng hanggang leeg at lalaganap ito sa buong lupain mo, o Emmanuel. Magsama-sama man kayo, mga bansa ay mawawasak din kayo. Makinig kayo, mga bansang nasa malayong dako. Maghanda man kayo sa kipaglaban at matatakot din kayo. Magplano man kayo, tiyak na kayo'y mabibigo. Pagpulong man kayo, wala ring mangyayari, sapagkat ang Diyos ay kasama namin. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Isaiah, Kabanata 8, talata 11 hanggang 14. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, binalaan ako ni Yahweh na huwag kong sundan ang mga landas na dinadaanan ng mga taong ito. Sinabi niya, huwag kayong maniwala sa sabwatan na sinasabi ng bansang ito. Huwag kayong matakot sa kanilang kinatatakutan. Ngunit si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at dapat katakutan. Sa dalawang kaharian ng Israel, siya ay magiging isang sanktuaryo, isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Amen.
Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Isaiah chapter 8 verses 15 to 18. Ang sabi po dito, dahil sa kanya marami ang babagsak, mabubuwal at masusugatan. Marami rin ang masisilo at mahuhulog sa bitag, babalalaban sa pagsangguni sa patay. Ingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad. Maghihintay ako kay Yahweh na tumalikod sa sambahayan ni Jacob at sa kanya ako aasa. Ako at ang mga anak na kaloob sa akin ni Yahweh ay palatandaan at sagisag sa Israel mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na naninirahan sa bundok ng Zion. Amen. Makikita po natin dito na marami sa sambahayan ng Israel at Juda ang babagsak at mahuhuli sa bitag dahil tinanggihan nila ang patnubay ng Diyos at pinili nilang matakot sa mga banta ng tao sa halip na magtiwala sa Panginoon. Pinapakita nito na kahit itakwil na nakakarami ang salita ng Diyos, may matapat pa rin na nalalabi na mag-ingat at susunod dito. Ipinapahayag ni Isaias ang paghihintay sa Panginoon. Siya ay mananatiling may pananalig at pag-asa sa Diyos sa gitna ng kadiliman at pagsubok sa bansa. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Isaiah chapter 8 verses 19 to 22. At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang pakikisang gunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa patay? Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. At sila'y magsisidaan doon na nahihirapan at gutom at mangyayari na pagka sila'y mga gugutom, sila'y mga gagalit at magsisisumpa alang-alang sa kanilang hari at sa kanilang Diyos at ititingala nila ang kanilang mga mukha. At sila'y titingin sa lupa at narito kahirapan at kadiliman, ulap ng kahapisan at sa limuot na kadiliman ay itataboy sila. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga